Wala raw nakikita sa ngayon ng ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, may buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ng ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for TTA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have the jurisdiction of these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kung Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I'm not close to the President. Never had been close to the President. During that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I've been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.